So, idi-discuss ko for our last topic, isa din 'to sa application for differential equation na kadalasan din lumalabas pagdating sa board exam is yung mixture problems or concentration of mixture. So, for this problem, imagine lang, so for example, meron tayong isang tank. So, isang tank and then meron tayong mixture dun sa loob. So 'pag sinabi nating mixture, meron siyang substance na naka-dissolve sa liquid. So 'yun yung mga kino-consider natin. Ang pinaka-common example is a brine solution. So kapag brine solution ang kino-consider, mixture lang siya ng water and salt. So kung mixture siya ng water and salt, so parang meron din tayong kino-consider na concentration nung mismong mixture natin. So for example, denote S sub O or Q sub O, Q sub O as the initial value ng substance or salt dun sa loob. And then let's say ang initial volume naman natin is V sub O. So again, yung Q sub O natin is the initial value ng salt na nasa loob mismo. And then yung V sub O is the initial volume. So, ang mga kakailanganin natin dito is the concentration. 'Pag sinabi nating concentration, kung gaano ka-concentrated yung salt natin dun sa mismong liquid. So, ang formula lang naman dun is concentration is just equal to the amount of salt dun sa liquid natin over total volume or Q over V. So, ang problem natin dito ganito, meron tayong mixture. And then ang gagawin natin is magpapasok pa tayo ng liquid dito. Same mixture siya, so maglalagay tayo ng, mixture pa diyan. So same mixture siya, pero possible na magkaiba yung concentration. So let's say yung pumapasok dito is nasa rate siya ng, rate R1, wherein yung rate natin is the amount of volume na pumapasok dito. Dun muna tayo sa volume, amount of volume na pumapasok dun sa tank. So, ang unit natin for, volume is or rate is volume, let's say V1 kasi ito yung, pumapasok with respect to time. So, kung gaano kabilis, kadami yung, volume ng solution na pumapasok dun sa tank with respect to time. And then, let's say naman ang concentration nung pumapasok na mixture or na solution, ang concentration nito nung pumapasok is equal to S1 over V1 or basta, kung kukunin natin siya in terms of in terms of unit, so possible na kilogram per meter cube or puwede rin, depende, pound per foot cube, depende sa mga units nila. So, again ito yung rate, yung R1 and C1 naman is the concentration ng pumapasok. So, possible din dun sa problem natin is meron kang pumapasok diyan tapos meron ding lumalabas na fluid or na solution sa isang part nung tank natin. So, ito naman palabas siya. Ang nangyayari dito sa palabas is meron din siyang, specific rate. So denote lang natin as R2 yung palabas which is, ito niyan V2 with respect to time lang and then yung concentration nung, mixture. Ang difference lang dito is ang concentration ng mixture natin na lumalabas is equal siya dun sa current concentration ng nasa loob. So ito kasi kapag pumapasok yung liquid natin constant din yung pag-steer diyan. So nahalo siya ng maayos kaya uniform yung solution natin. So ibig sabihin kung meron kang lalabas dito sa tank natin, kung ano yung current concentration mo sa loob, yun din yung concentration na lalabas. So which is, puwede natin siyang sabihin as Q
with respect to time, yung value ng Q natin with respect to time all over yung current volume natin with respect to time. So ano yung current volume and current amount of salt na nasa solution? Kasi nga ah, may pumapasok, iba yung concentration pero na may mix ng maayos. Siyempre yung lalabas dito is yung current na nasa loob. So and then after nun, ah, puwede puwede na tayong makapag-form ng equation in terms of the amount ng salt na nasa tank with respect to time. So, puwede nating, gawin is dQ over dt. So, dQ over dt is the change of salt, amount of salt, with respect to time. So, paano niya natin kukunin yung formula dito? Ang pinaka-formula natin is R1 multiplied by C1 minus R2 multiplied by C2. So check lang natin sila. Check lang natin yung unit kasi dapat Q na pala yung ginamit ko dito. Q1 over V1. So, kung titignan niyo 'to, kapag minultiply natin yung R1 and C1, ano yung matitirang unit? So, R1, C1, V1 over T multiplied by Q1 over V1. Ang matitirang unit natin is Q1 over time. Ito niyan yung amount of salt na pumapasok natin with respect to time. Kasi ito yung unit natin para dun sa mga papasok na solution. And then kasi change ito, delta delta Q, so ima-minus lang natin yung lumalabas. So kaya R minus R2 C2. Next niyan, ah, sa R1 C1 wala tayong problema diyan, kadalasan given naman yung mga value diyan. Ang nagkakaroon lang tayo ng problema dito sa C2. Kasi nasabi ko nga kanina, yung lumalabas dito is the current concentration dun sa mixture natin. So ibig sabihin, so let's say ang total salt natin at a given time is Q and then ang volume natin is V of T. Pwede nating makuha yung V of T. So paano natin makukuha yung V of T? So yung current volume with respect to time. So kasi meron tayong rate ng pumapasok, meron tayong rate ng lumalabas, and meron din tayong initial volume. So possible nating makuha yung current volume. So ang gagawin lang natin yung yung pumapasok V1 or yung R1 natin multiplied by time. Kapag minultiply kasi natin ng time 'to, magka-cancel yung T, matitira na lang volume. So yan yung volume ng pumapasok. Pero meron pang lumalabas which is yung R2 multiplied by time. So ano pa niyan yung kulang? Kung ang V of T natin is the current volume natin na nasa loob, nasulat na natin yung pumapasok minus yung lumalabas. Ano pa yung kulang niya natin dito? Dun sa total volume. Ang kulang pa niyan natin is yung initial na value niya. Kasi nga yung V of T natin is the total. So siyempre meron kang initial value, meron kang papasok, meron din ima-minus lang natin yung lumalabas. Or pwede natin siyang isulat as R1 minus R2 multiplied by time plus V sub O. Then sa substitute lang natin siya dito wherein ang C2 natin so is just equal to Q. So yung bali yung Q niya natin na to is the current amount of salt or substance natin dun sa mixture all over the volume which is R1 minus R2 multiplied by time plus V sub O.
So, ito yung pinakagagamitin nating formula. For this problem, meron tayong tatlong possible condition. Depende dun sa rate ng lumalabas and pumapasok. So for example, if ang R1 natin is mas mabilis dun sa R2, ibig sabihin mas madami yung volume na pumapasok. Ano yung tendency na mangyari dun sa volume dun sa tank? Ano yung tendency? Or ano Overflow. yung changes? Nag-o-overflow or tumataas, pataas na ng pataas. So possible na magkaroon ng overflow dun sa tank kasi mas madami yung pumapasok. So kapag naman mas mabilis yung flow ng R2, ang possible na mangyari is Empty. Maubos. so mauubos yung nasa loob. So emptied. Kasi nga mas malakas yung palabas eh. So ang isa pang possible condition, what if ang R1 natin is equal lang? So ano yung nangyayari kapag ganito? If R1 is equal to R2, ibig sabihin yung volume natin is constant lang or stable. So hindi siya nagbabago. Kasi nga yung rate ng lumalabas, yun lang din yung I mean pumapasok, yun lang din yung lumalabas. So I think mas magigets naman yung ah paggamit ng formula na 'to once na nakapag-proceed tayo dun sa example. So ngayon in-explain ko lang kung paano tayo nag-arrive dito sa equation na 'to and ano-ano yung mga variables. So again, yung R1 natin is the rate ng pumapasok, C sub 1 is the concentration ng pumapasok, R sub 2 is the uh, rate naman ng palabas. V sub O, ito naman yung initial volume natin. T is the time. Q, ito yung sinasolve kasi natin sa equation yung sa amount of salt. So ito lang ang kailangan yung tandaan talaga na formula. So try natin using example. So try muna natin yung example number 1. So sabi niya dito, a tank initially contains 50 gallons of brine solution with 10 pounds of salt. So pagdating sa mga problems, ang kailangan lang talaga is dapat marunong tayong mag-identify ng mga given. Kasi ang nangyayari kasi for example dun sa quiz 3 ninyo, ang nangyayari dun is basta-basta na lang naglalagay ng given, basta nabasa siya, ilalagay na siya as given, pero dapat tama yung pag-designate natin sa kanya. So for example, dito sabi niya, a tank initially contains 50 gallons of brine solution. Ibig sabihin niyan, yung 50 gallon is our, ano yung 50 gallon? VO. V sub O, which is our initial volume. So, meron tayong 50 gallons of brine solution with 10 pound of salt. So, initially daw meron siyang 10 pound of salt. Let's say, ang initial natin, Q sub O natin is 10 pounds. Q sub O, ito lang yung initial na amount of salt dun sa tank natin. Then sabi niya at time zero, another brine solution containing 2 pound of salt per gallon is poured into the tank at the rate of 5 gallon per minute. So makikita nyo naman din siya sa mga unit nila. For example, dito, meron daw pinapasok dun sa tank na containing 2 pound of salt per gallon. Ano niyan yung 2 pound of salt per gallon natin? RO. Concentration. Kasi kung titignan niyo sa unit, salt over gallon or yung amount ng substance over volume. So, ito yung C sub 1 natin which is 2 pound per gallon. Next is at the rate of 5 gallon per minute. So, walang problema yan. Yung pumapasok daw is nasa rate siya ng 5 gallon per minute. So, ito yung sinasabi ko kanina na mix naman siya, na may mix ng maayos, while the well-stirred mixture
leaves the tank at the same rate. So ayan yung clue natin, at the same rate. Ibig sabihin, ano pa niyan yung isang given? Kung ko-consider natin yung at the same rate, R2 is equal to 12 over ang minute. R1 natin is R2. Sabi niya kasi, mixer leaves the tank at the same rate. So ang R2 niyan natin is also equal sa 5 gallon per minute. So ang tinatanong niyan, what is the amount of salt in the tank at any time t? Ang hinahanap lang dito is yung equation. And then ito yung solve niya natin, what is the amount of salt at the end of 5 minutes? So balikan lang niyan natin yung pinaka-working equation. Ang pinaka-working equation natin is dq over dt is equal to R1 C1 minus R2 Q over R1 minus R2 multiplied by time plus V sub O. So, kahit i-memorize nyo lang yan. So, input lang yan natin sila. So, meron tayong dq over dt is equal to R1 multiplied by C1. Meron tayong 5 multiplied by 2 minus ang R2 natin, 5 din siya, multiplied by Q all over R1 minus R2. 0. 0 multiplied by time, 0 pa din. So, ang matitira na lang natin sa denominator is V sub O or yung 50 initial value. So, kung aayusin natin to, magiging lang tong dq over dt is equal to 10 minus q over lowest term. 5 over 50 is 1 over 10. So, next. Pagdating dito, dalawa yung possible solution natin kapag same rate sila. Kapag same rate, dalawa yung possible solution. Either pwede tayong linear or pwede rin siyang diretsong variable separable lang. So actually, minsan yung iba kapag sinabing variable separable, parang yun ay mas madali para sa kanila. Which is okay lang naman. Pero kasi kung titignan niyo 'to, ang gagawin niya natin is, kung gusto natin mag-variable separable 'to is kailangan ayusin muna natin 'to. Kasi in terms of Q lang naman sila. Tapos cross multiply na lang. dq over, yung kinross multiply natin nun. Or puwede rin siyang diretsong linear lang. Kasi kung titignan niyo, meron tayong dq over dt. And then meron tayong q na naka-raised to 1 lang. Ibig sabihin niyan kapag nilipat natin 'to, dq over dt plus q over 10 is equal to 10. So anong form niyan 'to? Anong klaseng equation siya? So, linear equation na siya, linear in Q. So kung linear in Q siya, diretso na. Yung mas mabilis na yung pag-solve natin kasi 'di ba 'pag linear in Q, kukunin na agad natin yung mu of t. Dito niyan mu of t tayo kasi yung other variable natin is in terms of time. Mu of t is equal to the exponential raised to the integration ng p of t. So meron tayong 1 over 10 dt. So, ano yung integration ng 1 over 10 dt? 1 over 10t kasi constant lang, ilalabas lang natin siya. So ayan na kaagad. Ayan na yung integrating factor natin. So and then a-apply na lang natin yung ah, formula for linear equation. So dito pala, para makita nyo lang, 'di ba ang P of t niyan natin is 1 over 10 and ang Q of t natin is 10. So then substitute na lang natin. So dq 'yan, so meron tayong Q multiplied by mu of t which is e raised to 1 over 10t is equal to the integration ng Q of t. Ang Q of t natin is 10 multiplied by the integrating factor e raised to 1 over 10 t dt.
plus C. So kung titignan niyo 'yan, once na ma-integrate natin, ang equation natin is in terms of Q and in terms of time. So ito yung hinahanap natin dun sa ano, dun sa first question niya, what is the amount of salt in the tank at any given time? Time t. So once na na-integrate natin, so integrate muna natin, ano yung integration ng e raised to 1/10t? So 10 e raised to 1/10t. Kasi nga, 'di ba ang ginagawa natin kapag constant, meron siyang constant naka-multiply dito, dini-divide na lang. Or pakita pa natin, so recall lang natin kasi if we let u as 1/10t, ang du natin is equal sa 1/10 dt. Eh meron tayong dt sa equation. So ang gagawin lang natin yan is cross multiply 10 du is equal to dt. Papalitan lang natin ng 10 du yung dt natin. So ang magiging equation natin nun will be 10 multiplied by e raised to u, kasi pinalitan na natin yung value ng u, multiplied by 10 du, or 100 e raised to u du. Eh ano ba yung integration ng e raised to u? E raised to u lang. So 100 e raised to u. So babalik lang natin yung value ng u. So ang equation niya natin is q e raised to 1/10t, 100 e raised to u, which is 1/10t din, plus c. Ito yung equation natin. Pero since ang hinahanap niya is amount of salt in the tank at any time t. So, dapat i-isolate natin yung Q natin dito. So, para ma-isolate, ang gawin lang natin is divide lang natin both sides of the equation by E raised to 1/10t. So, ang mangyayari niyan, magiging lang tong Q is equal to, ito din, cancel lang din siya dito, 100 plus C. Dito naman, i-raise lang natin or itataas lang natin, e raised to -1/10t. This will be our answer for the first question. Yung what is the amount of salt in the tank at any time t. So, kasi kapag nag-substitute tayo ng time dito, yun na yung current amount of salt na nasa loob. So, actually hindi pa pala tapos kasi yung C natin hindi pa natin siya nakuha. So, paano niya natin makukuha yung value ng C? So, kung babalikan natin yung problem natin, sabi niya, a tank initially contains 50 gallon of brine solution with 10 pound of salt. Kaya nga dun sa given natin, meron tayong Q sub 0. Kaya, ang gagawin niya natin para makuha natin yung value ng C, i-substitute lang natin yon. Kasi sabi niya initially. So initially, ibig sabihin, at time 0, ang value ng Q natin is equal sa 10. Ganun yung ibig sabihin nun, initially. So kasi kung titignan nyo, yung 10, hindi naman natin siya nagamit kanina. So magagamit natin yon, yung initial value ng amount of salt, sa pagkuha ng value ng C. So, substitute lang natin, magiging lang tong 10 is equal to 100 plus C e raised to, multiplied to 0 lang naman yan, 0 pa din. So, magiging 1 lang 'to. So, 10 minus 100 is equal to C. Ibig sabihin, ang C natin is -90. So, ito pala yung magiging answer niyan dun sa question number 1. So, 100 minus 90 e raised to -1/10t. So, ito yung answer natin for the first question. So, kung gusto nating masagot yung sa second question, sabi niya naman dito, what is the amount of salt at the end of 5 minutes? So, ang hinahanap lang, what is the value ng Q at time is equal to 5. Eh, meron na tayong working equation. So, substitute lang natin siya. So, Q is equal to 100 minus 90 e raised to -1/10 multiplied by 5. So, input lang natin 100 minus 90 e raised to -5/10.
So, ang makukuha nating sagot is 45.412. So, 45.412 pounds. So, 45.412 pound of salt. So, possible din na magtanong time naman. So, for example, ang tinatanong ilang minutes siya mag-fi-50 pounds. Possible din 'yun. So, i-solve lang nun natin, try natin. Or ilang minutes na lang mag-60, let's say 60. At what time siya magsi-60? So, T is equal to 5. RT, ito pala yung hinahanap natin. So, at what time siya magsi-60 pounds? So, substitute lang nun natin, magiging lang 'tong 60 is equal to 100 minus 90 e raised to negative 1 over 10t. So, transpose lang natin, 60 minus 100 is negative 40 is equal to negative 90 e raised to negative 1 over 10t. So, divide both sides by negative 90. Mangyayari is magiging na 'tong positive 4 over 9 e raised to negative 1 over 10t. The next is ln lang natin both sides. So, ka-ln natin, ang mangyayari is matitira is ln of 4 over 9 is equal to negative 1 over 10t. So, cross multiply or divide na lang natin, para yung usual na lang na ginagawa, di-divide lang natin 'to ng negative 1 over 10. So, ang time natin yan is ln of 4 over 9 all over negative 1 over 10. So, dito siya magsi-60 pounds. So, ln, meron tayong ln of 4 over 9 all over negative 1 over 10. So, mag-aano siya in 8.109 minutes. 8.109 minutes. So, medyo tama naman kasi kung titignan niyo, after 5 minutes, nasa ano na siya, 45. So, tataas lang 'yan. So, ang tinatanong kasi sa 60 lang. So, tataas lang siya ng konti or tatagal lang ng konti.